Naging matagumpay ang ikinasang kauna-unahang maritime cooperative activity sa pagitan ng Philippine Navy at Indian Navy sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng pagmamanman ng mga warship ng China. Si Patrick De Jesus sa detalye. Sabay na naglayag sa West Philippine Sea sa unang pagkakataon ang mga barko ng Pilipinas at India. 3 barko ng Indian Navy ang sumama sa kauna-unahang maritime cooperative activity ng dalawang bansa na nagsimula kahapon sa karagatang bahagi ng Zambales at Mindoro. Kabilang dito ang guided missile destroyer INS Delhi na armado ng BrahMos missile kapareho sa mga armas na binili ng Pilipinas sa India. 2 barko naman ang mula sa Philippine Navy, ang BRP Jose Rizal at BRP Miguel Malvar. Unang pagsasanay na isinagawa ang air defense exercise kung saan gamit ang close-in weapon system na may radar ng BRP Miguel Malvar ay dinedetect ang Cessna plane ng Philippine Air Force na kunwaring kalaban. Isa ang close-in weapon system sa mga modernong armas ng BRP Miguel Malvar na kargado ng 35mm ng bala at kayang magpakawala ng hanggang sa 1,000 rounds kada minuto bilang depensa sa mga kalabang aircraft at paparating na missile maging drones. That's first in the Philippine Navy and in the armed forces. Meron siyang integrated tracking platform or system na naka-install and on top of that, meron din siyang nakakonekta sa kanya na radar that will help you to track, identify and eventually assign a firing solution para sa weapon system na. Nagpamalas naman ng iba't ibang formation ang mga barko ng Indian Navy at Philippine Navy sa maneuvering exercise para palakasin ang kanilang interoperability sa karagatan. Kasabay nito ang paglipad ng utility helicopter ng India na bahagi ng MANEX para sa intelligence, surveillance, and reconnaissance o ISR operation. Isinagawa rin ang replenishment at sea exercise. Tampok ang fleet tanker na INS Shakti. Lumalapit ngayon itong sinasakyan natin na BRP Miguel Malvar dito sa barko ng Indian Navy, ang INS Shakti. At ang distansya ngayon ay nasa 50 yards. Ipinapakita rito sa replenishment at sea operation yung pagdadala o paglipat ng supply mula sa isang barko patungo sa isa pang barko habang naglalayag dito sa karagatan. Sa gitna ng aktibidad, namataan ang 2 warship ng PLA Navy ng China. Una rito ay ang Jiangkai-class frigate sa distansyang 10 nautical miles mula sa pagsasanay. Magtatakip silim naman ng magpakita ang ikalawang barko ng PLA Navy na Luoyang-class destroyer at 15 nautical miles ang distansya. Hindi dumikit ang mga ito at pinanatili ang malayong distansya. We proceeded as planned, safely and professionally. Wala tayong radio challenges, so tinuloy na natin yung pagtatrack, monitor sa kanila, and we keep an eye on them kung kung meron silang mga unusual maritime activities na makaka-apekto sa pagkandak natin ng MCA na to with India. Hanggang sa ikalawang araw ng MCA nitong Lunes, nasa bisinidad pa rin ng pagsasanay ang 2 barko ng PLA Navy. Pero tuloy lamang ang MCA kung saan muling isinagawa ang replenishment at sea sa pagitan ng BRP Jose Rizal at INS Shakti. Gamit ang isang tali, sinanay kung paano gawin ang refueling ng mga barko sa gitna ng paglalayag, pati na ang paglilipat ng iba pang supply. Isa ito sa highlights ng MCA para maging handa ang ating mga barko sa ganitong operasyon sakaling magkaroon na rin ng Philippine Navy ng supply ship. We're also wishing na magkaroon tayo ng supply ship na katulad ng nasa India. So this is also a good opportunity for us to prolong our naval operations if we have that fueling at sea capability. Nagtapos sa passing exercise ang MCA, sumaludo at nagwagayway ng kamay ang mga tropa ng Navy mula sa mga barkong kalahok sa Pilipinas upang ipaabot ang kanilang pasasalamat sa Indian Navy. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.